Bitcoin is still stuck in this area. So, in-explain naman natin sa inyo to. Pag nagkaroon to ng massive move, may masasaktan dito. Sana wala dito sa tambayan. Stuck pa rin siya eh. Weekend pa naman ngayon. Green to eh. Green. If this closes in a red, tong weekly chart po pag ito po nag-close ng red, na-break niya tong dalawa, break niya yung dalawang green, at nag-close to ng red by Monday, it's telling us na Bitcoin would probably be revisiting at least itong 80 area ulit for the 76 area. At least in the immediate short term. April na po yan, panibagong month na most likely kung mag-red yan. So Monday pa naman yan. Month end na rin tayo. Maganda rin to. Abangan din natin tong month end closing. I think Monday to, no? Magsasara tong candle na to. Tignan natin tong month end muna. Tuntayin na rin natin tong month end for April. So, usually pagka ganito, kaya tayo, sideline, ledgi, gustong masaktan, pasok ka. Trade mo, futures, all in. Di mo mabasa eh. Nandun siya eh. Yung sinasabi sa atin eh. Tititigan sila eh. So tayo, ledgi lang. Yaan natin sila dyan. Let the price move muna. Kung babasagin niya to, so meaning pwede ka magkaroon ng leg paakyat ulit. So that's the time na you look for long opportunities. Kung talagang gigil ka at ayaw mo hindi mo maiwan yung futures na yan, that's the time na you look for long opportunities. For when we break this area naman, tong parallel channel naman na to, break mo naman to, okay, that's the time you look for short opportunities. Once na nag-decide na yung market kung saan yung direction gustong pumunta. But sa ganitong setup, mag-aalatsamba ka rito sa totoo eh. Di ba sa pupunta sa baba, sa taas eh. Better you stay on the sideline. Doon mo mapapractice yung pagiging disiplinado. Hindi pa naman kailangan lagi may taya.